Isang kwento ng pag-ibig. Magandang araw, Nicolas. Ikaw pala. Narinig mo pala ang tinutugtog ko. Marahil hindi ka nagandahan, ano? Nagustuhan ko nga ang tutugin mo, Nicolas. At naku, sigurado kung pati si Laura ay may engganyo pakinggan ka. Salamat sa'yo, Cinderella. Ano naman ang plano ni Lord Pennington tungkol sa inyong dalawa? Wala. Gusto pa nga kami pag-iwalayin dalawa. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit. Ano ba? Pasensya ka na. Kumulo ang tiyan ko. Mangyari kasi hindi pa ako nanananghalian. Kung gusto mo, kainin mo lang tong pagkain narito. Ah, nakakaya naman. Nung isang araw, ako ang binigay mo ng tinapay, di ba? Salamat. Masarap ba? Ang sarap. Salamat. Bakit, Nicolas? Mangyari kasi, naibili ko ng kwerdas ng aking bilhin ang natitira kong pera. Kaya wala nang natira para sa pagkain. Bakit kasi inuna niya yun kaysa pagkain? Pwede ba? Huwag mo na siya pakialaman. Kung talagang mahal nilang isa't isa, bakit hindi na lang sila magtanan? Ikaw ulit! Ano masasabi mo? Alam nyo, Paalam. Sige, Nicolas. Pachi, Bingo, Chippy, Papi. Natapos din sila. Alam niyo naman ang mga babae, mga daldalera. Wala. Naku, nakakaya naman sa'yo, Colette. Inistorbo ka ba nitong mga alaga ko? naku hindi, nagsilbi pa nga silang mga modelo ko. Talaga? Ang ganda naman. Pero, mas maganda yung iginawit mo kaysa sa kanila. Talaga? Baka naman magalit na sa akin ang mga alaga mo, Cinderella. Minsan dapat tingnan natin ang ibang bagay sa ibang anggulo para makita natin ang tunay na kagandahan. Tingnan sa ibang anggulo. Tama! Stefan! Stefan, makinig ka! Alam ko ang iyong ipinarito. May suliranin ka tungkol sa iyong dalawang kaibigang nagmamahalan, ngunit hindi maaaring magsama. Ha? Paano niyo nalaman? Nicolas? Nicolas? Nicolas, masdan mo mga bituin kahit mamahaling diamante, hindi kaya higitan ng pinang niya. Kung ganon, hintayin mo ako dyan. Ha? Anong gagawin mo, Nicolas? Nais kong ihandog sa'yo ang pinakamalaking bituin, Laura. Malapit ko nang maabot. Ang mabuti pa, iabot mo na lang sa akin ang bilin ko, Laura. Mabuti rin siguro umahon ka muna dyan.
Masalamhating nila sa isang hamak na masikero lamang. Hindi kailanman! Laura! Wala kang kayamanan at hindi kayang buhayin ang tugtugin ng aking anak! Hindi! Hindi! Laura, bakit mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa musika? Ang mabuti pa ay umuwi ka na, Laura. Bago pa nila malaman na tumakas ka lang sa inyo. Huwag ka mag-alala. Mantika matulog ang aking bantay kaya't hindi niya malalaman. Ngunit sumisilip na ang sikat ng araw, mahal ko. Nicolas, paano ko masisigurong palagi kita makikita? Ayoko mawalay ka sa aking paningin. Ayoko, Nicolas. Araw-araw tayong makikita, Laura. At oras-oras naman na ipadarama ng aking bilin ang aking wagas na pag-ibig sa'yo. Paalam, Nicolas. Sino kayo? Si Cinderella ito, Nicolas. Huh? Si Nicolas, magkakipagkita sa akin mamaya. Sigurado ba kayong ito ang pinakamabisang paraan upang makumbinsi ko ang kanyang ama? Si Stefan ang tanging may kapangyarihan na kakilala ko sa lugar na ito. At pag sinabi niya sa mga magulang ni Laura ang tungkol sa inyong pag-ibig, naniniwala akong mag-iiba ang kanilang pananaw sa inyong dalawa. At mailalantad mo na ang iyong tunay na pagkatao. Sigurado ka bang magtatagumpay tayo? Sigurado ako, Nicolas. Stefan, huwag mong kalimutan sabihin sila'y nakatadhana sa isa't isa. Sasabihin ko lang na makikita ko sa bolang kristal. Ang akala ko ba tutulungan mo silang magkatuluyan? Binibiro ka lang. Anong ginagawa niyo rito? Papasukin mo sila. Sila'y aking mga panauhin. Maaari na kayo pumasok. Ama, siya po ang sinasabi ko sa inyong pinakamahusay na manghuhula dito sa ating bayan. Kilala po siya sa kanyang pambihirang galing sa pagsasabi ng kapalaran ng isang tao. At ako po magpapahula sa kanya. Pero Laura, alam na natin ang iyong hinaharap na ika'y pakakasal kay Prinsipe Leonard. Narito ako upang sabihin sa inyo ang totoo. At sa katotohanan yan ay walang maaaring lumabag. Nakikita ko sa bolang kristal ang isang lalaki. Tama, yan si Prinsipe Leonard. Hindi, sapagkat hindi espada ang kanyang hawak, kundi isang kahang naglalaman ng isang instrumento. Violin? Oo, isang violin. Subalit ang mga kwerdas nito ay patin at yun ay masamang pangitain. Ang iyong anak at ang lalaking ito ay nag-ibigan, subalit dumaraan sila sa isang mabigat na pagsubok. Labis itong nagpapahirap sa kanila. Hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya. Huh? Nakikita ko ang mga pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Subalit matapos silang malagpasan ng lahat ng balakid na yon, sila ay yayakapin ng isang malagintong liwanag. Nakalinlang na naman siya. Ibig kong iwan niyo muna kami. Henry, ihatid mo na sila sa labas. Pero, Pero Ama, Sumunod kayo. Sandali lang. At ano pa ang nakalimutan niyong sabihin? Nakikiusap po ako sa inyo, Lord Pennington. Ibig ko hong makasal sa inyong anak. Mahal na mahal ko ho siya at hindi ko makakayang mawalay siya sa aking piling. nagmamahalan po kami sa isa't isa. At ano sa tingin mo ipakakain sa'yo ng hampas lupang yan? Hindi ako makakapayag. Nakikiusap po ako. Pumayag ka na, Ma. Nicolas! Laura, mahal ko. Huwag mong sabihin na lulungkot ka. Dahil ba hindi nagtagumpay ang iyong palabas? Anong palabas ang sinasabi mo riyan? Talagang nakita ko sa bolang kristal na ikakasal silang dalawa. Teka nga, Cinderella, sino ba talaga ang lalaking yan? Huwag mo nang itanong pa. Nicolas, patawarin mo sana ako. Hindi ko naman nakalaing aabot sa ganito ang lahat. Kasalanan ko, Cinderella. Sana hindi ko na lang inilantad ang tunay kong pagkatao. Ano na ang gagawin natin ngayon? Siguradong hindi na tayo maaaring pumunta pa ron sa palasyo. At papaano kung magkatotoo na maikasal si Laura kay Prinsipe Leonard? Ha? O bakit
Leonard, may nalalaman ka ba? Wala. Ngunit kung masisigurong liligaya si Laura sa piling niya, papayag ako. Subalit ikaw ang mahal ni Laura. Ikaw ang ibig niyang makasama. Tama. At ayon sa bolang kristal, magiging maligaya kayo. Subalit wala akong kastilyo, kabayo o kayamanan at hindi ko siya mahandugan ng diamante. Wala, kundi ang bili na ito. Wala akong nakikitang maligaw, Nicolas. Cinderella, natatandaan mo pa ba yung kwento tungkol sa Diyosa ng Esmeralda? Oo, Leonard. Natatandaan ko pa yon. Siya ang Diyos ang nagtuturo sa ating ibahagi ang tunay nating nararamdaman. Tulad ni Nicolas na nagpahayag na mahal niya si Laura higit sa ano paman. Subalit, pag-ibig lang? Oo. May 4 na ribulto na inilagay sa paligid ng bukal ng Diyosa ng Esmeralda. Sa silangan, naroon ang Diyos ng karunungan. Sa hilaga, patungong kastilyo ng Esmeralda, ay naroon naman ang Diyos ng kapayapaan. At upang ang kapayapaan ay mapanatili habang buhay, ang Diyos ng laluyan ng panahon ay inilagay sa kanluran. At upang mapangalagaan ang lahat ng ating pinaghirapan laban sa mapanira, ang Diyos ng digma ay inilagay sa timog. Ngunit kahit na ang 4 na yan ay inilagay dyan, upang tayo ay ipagtanggol, ikaw pa rin ang magpapasya. Upang kumilos? Ganun nga, Nicolas. Hindi mo ba nauunawaan? Mahal na mahal ka ni Laura. Napakaganda naman ang iyong kwento, Ginoo. Huwag na huwag niyo mahayaang makalabas ng bahay ang anak ko. Nicholas? Sino may gawa niyan? Ang hirap talagang tumulong sa kaibigan. Laura! Ikaw! Sinasabi ko na nga ba? At saan lumalog mo siya balak talhin? Patawad, Ama! Hihiling ko po siya'y mapasakin. Hindi maaari. Ihanda ang mga kabayo! Paalam, Nicolas! Tama ka dyan! Maabutan na tayo, Leonard! Nasaktan ka ba? Huwag akong alalahanan, Leonard. Nicolas! Mabuting lagay namin dito. Malit ka pala! Gagawin kitang kapaki-pakinabang ngayon. Ano nangyari? Cinderella, sa banda rito may nakita akong kabayo. Kilala ko yun, ah. Takbo na!
Huwag kayong magtatakang ituloy ang pagtawid sa tulay na iyan. May oras pa para magbago isip mo. Laura, talaga bang nakahanda kang sumama sa akin? Oo, nakahanda ako. Huwag, Laura! Patawarin niyo po ako, Ama. Mahal ko po si Nicolas. Ano na pong gagawin natin? Naway marating nila ang kanilang pupuntahan na hindi man lang sasaktan. Sana wala mangyaring masama. Kailangan tulungan ko sila. Huwag ka nang umiyak. Nakaligtas sila. Nagkatotoo ang hula ni Stefan. At may gintong liwanag na gumagabay sa kanilang dalawa. Sana naman ay tumigaya sila. Niligaya sila. Mapalad sila't nag-iibigan. Mama, narinig niyo po ba yung balita tungkol dun sa anak ni Lord Pennington? Akalain niyo po ba namang sumama dun sa lalaking hindi nila gusto? At ang lalaking yun ay isang muskero lamang. Ano kaya naman ang nakita niya sa lalaking yun? Eh wala naman yun. Eh wala siyang sariling kastilyo. O sa lapiman lamang.